Hallelujah! Magandang gabi po sa bawat isa. So, ito na naman, ubog tibiyag, praise the Lord, kasi binibigyan niya tayo ng maraming mga opportunities, amen? Para po walang reason, kahit na kung minsan hindi tayo nakakapagkinig sa salita ng Panginoon, hindi tayo nakakapag-day off, but then, praise the Lord sa ating mga gadgets, kasi wala nang reason para hindi tayo makapakinig sa salita ng Panginoon. So, give time to listen to the Word of God. At magandang gabi po sa bawat isa na naririto at katulad din po yung mga nasa online. So, continue to join us. Amen? And before we continue, let's pray. Hallelujah, Lord. We continue to magnify and to glorify your holy name, even for this beautiful night, Lord, that you have given unto us once again to listen to your word, and for all these encouraging songs, so God, that would continue to uplift us spiritually. Thank you, and we just continue to move in the life of each and every one of us, even if we are online, Lord. Continue, Father God, to speak to each one of us, and just continue to meet the needs of your people, Lord, as we continue to sit down and listen to your word. Be our teacher this evening, O Lord. We thank you, and just continue to cover each one with your precious blood. We pray for the knowledge and wisdom that comes from you, even for the spirit of understanding that comes from you to be upon each and every one. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. So, praise God. And sa gabing ito po, mga kapatid, ay atin pong babasahin yung isang kwento sa aklat ni Lucas, chapter 17, verse 11 to 19. So in the book of Luke, chapter 17, verse 11 to 19. So ito po yung isang pinaka-common na kwento, di ba? Parang common na kwento, but then sometimes kahit na ilang beses nating binasa, ilang beses nating napakinggan, but there are times na kung minsan may tinuturo din po ang Panginoon sa atin. Amen? Kaya tingnan natin, basahin natin, simulan natin dito sa verse 11. So Luke chapter 17 verse 11, sabi niya dito, "Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, 'Jesus, Master, have pity on us.' When he saw them, he said, 'Go, show yourselves to the priests.' And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan." In verse 17, Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner?" Then he said to him, "Rise and go, your faith has made you well." May the Lord bless His word. Amen. So ito po yung isang pinaka-popular na kwento dito sa New Testament. And so we can see in here na kung saan there was a time wherein Jesus Christ, itong si Jesus Christ, he was traveling. And he was traveling between Samaria and Galilee. And nung pumasok siya sa isang village, hindi po sinabi kung ano yung pangalan ng village, di ba? May 10 may sakit ng leprosy. Kung titignan natin, itong leprosy na ito is parang parang kinakain niya yung skin mo. So, parang sila ay yung mga talagang walang gamot, at kapag noon sa panahon noon walang gamot din, di ba? Walang gamot na hindi katulad ngayon na maraming mga discoveries, marami kung ano-anong klaseng gamot ang ginagawa nila sa ngayon. But during the time of Jesus Christ on earth, wala pang gamot na ginawa nila para
mapagaling yung may sakit kasi wala pang hospitals yata. So makikita po natin dito na kung saan merong isang 10 na may sakit ng leprosy na nakatayo from a distance. Because when you are sick with leprosy, you are, hindi ka pwedeng makapasok doon sa inside the village or sa inside the community. Doon kayo sa gilid-gilid lamang. Hindi kayo pwedeng makihalo-bilo. So ito yung pinakamasaklap kapag meron kang sakit noon sa panahon ngayon and during these Jewish cultures, you are separated from your family, separated from your friends, separated from the community, separated even from inside the church, kaya talagang itong mga lepers, they were, alam mo yung bang kapag nandoon ka sa isolation, katulad noong COVID, during the time of COVID na na-isolate, kapag ikaw ay infected sa virus, you are being isolated. Ang kaibahan lang is kapag isolated ka, may gamot, mayroon pa silang sinasabing gamot ng COVID, but then kapag isolated ka, doon ka naman sa, naka-isolate ka, you are inside the community, naka-isolate ka lang sa isang room, o kaya sa isang building, parang ganun. Pero itong mga may sakit ng leprosy, they are isolated but they are outside the community. So you can see the pain, if you are lepers, they were helpless. They were helpless, they were hopeless, they're incurable disease, kinakain lang yung parts ng kanilang bodies, and they are parang outcast of society. So they are cut off from their families, from friends, from relatives, from the whole society, even from places of worship. So hindi sila pwedeng makapasok doon sa loob ng synagogue. But we can see in here. So yun po ang talagang masaklap dito kapag ikaw ay may sakit ng leprosy. So ito, nandoon sila, napakinggan siguro ng 10 may sakit ito ng leprosy, napakinggan siguro nila na yung pangalan ni Jesus Christ, na kahit doon sila sa gilid-gilid lamang, pero siguro napakinggan nila yung about kay Jesus Christ, at alam na alam nila, nagkaroon dahil napakinggan nila, nagkaroon sila ng pananampalataya, na nagkaroon sila ng hope, na talagang yung hope nila, yung pag-asa nila, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Kaya nung napakinggan nila siguro na dadaan yung Panginoong Jesus doon sa lugar na yun, baka hindi pa kasi katulad nito, isang Samaritan woman, siguro yung iba, mga Jews, iba ka sa ibang village sila nakatira, pero nung napakinggan nila na, ay si Jesus doon, pupunta doon sa isang village na yun. Kaya siguro itong mga may sakit ng lepers na ito, nag-travel din siguro sila para lang makalapit kung saan pupunta si Jesus Christ. Kaya talagang sinadya rin siguro nila. At dito mababasa po natin na ang sabi niya, they stood in at a distance. So nakatayo sila doon sa medyo malayo. Diba kung saan po yung dinadaanan ng ating Panginoong Jesus? Ano yung sabi nila? Sumigaw sila at sabi nila, Jesus, Master, have pity on us. Or Jesus, Master, have mercy on us. So tinawag nila yung attention ng ating Panginoong Jesus. Have mercy on us, oh Jesus. Because yun lang ang talagang pananampalataya nila, na it's only Jesus Christ who could be able to heal them from their sickness, who could be able to save them from kung ano po yung kalagayan nila, at could be able to deliver them para po sila ay ma-deliver sa kanilang sakit na leprosy, and who could be able to restore them para kapag na-healed na sila, nagamot na sila sa kanilang sakit, ma-restore sila, at they could be able to come back to their families, they could be able to go inside the community, at pwede na rin silang makihalubilo. So ito po yung kanilang pananampalataya, and their hope is only Jesus Christ who can save them. So makita po natin yung leprosy na sakit is also parang sa panahon ngayon is leprosy is like often recognized as type or a picture of sin, di ba? Yung parang a picture of sin, kapag ibig sabihin, parang sisimbolize niya yung picture of sin sa panahon ngayon. At kung titignan natin yung sin, ano po yung nagagawa ng sin sa ating buhay? What sin does in our lives?
like leprosy, sin leads to a hardening of the heart, di ba? Yung parang napapatigas din yung puso mo, loss of feeling, nawawala yung pakiramdam. Siguro, naiiba na rin yung mga pakiramdam mo. Alam niyo, yung kapag meron kang nararamdaman, nandoon na rin yung, you can just imagine, nandoon rin kaya meron yung mga insecurities, di ba? So, it causes a person to lose part of themselves and it ultimately ruins them and leads to death. But you know, it separates us. Sin separates us. It was sin that separates us from our God the Father who created us. Yun po ang nakapagsiseparate yung kasalanan. Kung minsan nananalangin ka, kung minsan nagpupuri ka, pero kung nandoon po yung kasalanan sa loob-loob ng puso mo, inasiseparate ka, hindi yung panalangin mo, kahit ilang panalangin ang ginagawa mo, kung nandoon po yung unforgiveness na type of sin sa puso mo or sa buhay mo, may kasalanan kang itinatago, na kahit ilang ano po yung ginagawa mo na sumigaw o kaya you kneel down, pray and worship the Lord, but if there is sin in your heart that is hidden, wala pa rin. You are still being separated. Separated ka sa ating Panginoong Jesus. And that is the reason why Jesus Christ came, di ba? And Jesus Christ came to be a sin for us. Ano pa yun? Siya po yung parang naging atonement sa ating mga kasalanan in order for us to be able na kung nandoon po yung nagkasala po tayo, ano po yung sabi doon sa 1 John chapter 1 verse 9, that if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us from our sins and cleanse us from all unrighteousness. So yun po ang pangako ng ating Panginoong Jesus, that if we continue to confess, so ano po yung unang-una natin gagawin? We confess, di ba? We confess. So katulad ng mga may sakit ng leprosy na ito, tumawag sila, they confess. Talagang kinuha nila yung attention ng ating Panginoong Jesus, na ibig sabihin kinakailangan nila yung awa ng ating Panginoong Jesus. And it's the same for us, that wherein na talagang we need to put that in a daily life, yung palagi natin have that always confession, yung repentance, di ba? Ipamuhay mo yung repentance a lifetime na parang hindi natin alam, kasi alam nyo, habang nabubuhay tayo, bawat oras, bawat minuto, kung minsan may nakita yung mata, kung minsan meron kang napakinggan, o di ba, kung minsan medyo nagsalita yung amo mo, sa mga katulad kungkong yan, kahit na gumising ka sa umaga, parang nanalangin ka pa bago ka lumabas, pero mamaya sinalubong ka na testing, sinalubong ka ng amo mo at kung ano ang sinabi, medyo na-touch yung meron yung mga ganun, di ba? And sa halip na parang ang araw mo sana is parang ang gaan-gaan, pero dahil sa sinabi ng amo mo ay na-testing yung panalangin mo bago ka lumabas. But then, sometimes mga ganun. And those are part na kung saan tayo ay nagkakasala, kung minsan tayo ay nagkukulang. So yun po ang dahilan. That is why it says we need to always confess our sins. We need to always come before the Lord for repentance. Always get the attention of our Lord and Savior Jesus Christ. Na kung saan, Lord, I am a sinner, have mercy on me. Cleanse me from all my unrighteousness. We need to always come before the Lord and confess to the Lord. Amen? So, tularan po natin itong mga may sakit, ganun po, may sakit ng leprosy. So, ganun po yung dapat natin na gagawin sa panahon ngayon. It's the application in our life. Paano po natin i-apply ito is to have that from time to time repentance and confession of our sins. Yung parang natin yung buhay natin para walang maitatago sa ating Panginoon Jesus, sapagkat nakikita ng ating Panginoon talaga yung buhay natin, kahit maitago mo sa ibang tao, but in the Lord wala po tayong maitatago. So we come before the Lord open. Amen? Pwede mong sabihin kung ano ang lahat ng gusto mong sasabihin. Huwag mo na kailangang na i-post sa social media. Pero anuman ang mga kalagayan mo, anuman yung mga dinadaing mo, anuman yung mga sakit mo, dagay di tao nagitipusong, you come to the Lord. You get the attention of the Lord. At sabi mo, Lord, have mercy on me. Diba? Kahit na
anya man dagita nga klase ti sakit, anya man dagita nga dadagsen mo yung heaviness in your life, you give it to the Lord. You come to the Lord. Get the attention of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen? So, get the attention of the Lord Jesus Christ. Yun po ang application nito sa ating buhay, yung verse 13. So, makita po natin dito, nakita ng ating Panginoong Jesus itong may sakit ng 10 leprosy. So, na when He saw them, sabi niya dito sa verse 14, He said, "Go show yourselves to the priest." O sinabi niya, nagbigay siya ng order, ng command doon sa 10 na may sakit ng leprosy. So, nung nakita ng ating Panginoong Jesus, so kapag kukunin po natin yung attention ng ating Panginoong Jesus, makikita niya kung ano talaga yung kalagayan mo. Diba? Kapag umiiyak ka sa ating Panginoong Jesus, sa Kanya ka umiyak, sa Kanya mo ibigay lahat kung ano yung mga daing mo, ano man yung mga problema mo, ano man yung kalagayan mo sa buhay, and get the attention of our Lord Jesus Christ, the Lord will surely have mercy on you. So makita po natin dito, nakita ng ating Panginoong Jesus, so but then there is a command of the Lord. And it was the same, na kung minsan, alam niyo yung paggagamot, dito, during this time of Jesus Christ, there are many ways kung paano niya ginagamot ang mga may sakit. Ito, di ba nung tinawag niya, ang sabi lang niya is, nagbigay siya ng order, "Go show yourselves to the priest." Yung isa doon sa Luke chapter 5, nung ginamot niya ang isang may sakit ng leprosy, he touched and sinabi niya, "Be healed." So, tinouch niya yung isang may sakit ng leprosy. In the book of Luke chapter 5, mababasa po natin doon yung kwento. Parang iba-iba po yung ways ng ating Panginoong Jesus na paggamot noon. And then it's the same for us in the application that we're in. We come to the Lord, we pray for the Lord, we cry out before the Lord. How God answers our prayers is there is immediate or instant na kung saan sasagutin niya instantly yung ating panalangin. Sometimes God will give us command na kailangan natin na gagawin na kung saan babasa ano ba yung command ng ating Panginoong Jesus na nasa kanyang salita, and that is the reason why we need to read the word of the Lord, we need to listen to the word of the Lord, dahil doon po nalalaman yung utos ng ating Panginoong Jesus. At kapag nagawa po natin, doon mangungusap ang ating Panginoon sa atin. Kapag tinupad po natin yung utos niya, doon po tayo nagagamot, doon po tayo nare-restore sa pamamagitan ng ating pagtupad sa utos ng ating Panginoong Jesus. Doon po tayo nalilinisan, di ba? At doon po tayo nadi-deliver as we continue to obey the word of the Lord. Restoration comes, healing, deliverance, di ba? Sa pagsunod, righteousness comes, di ba? Our obedience is our righteousness before the Lord. And so, ganun po, dito po tayo nalilinisan sa ating mga kasalanan. Dito tayo natuturuan at naiga-guide, na ililid kung ano po yung dapat natin gawin, na kung saan hindi natin alam kung ano ang dapat natin gawin. But it is through the word of the Lord, dito po tayo naiga-guide dahil sa salita ng ating Panginoon. So, iba-iba po yung ways ng ating Panginoon kung paano po niya sinasagot ang ating mga panalangin, ang ating mga daing sa Kanya. But then, God is always faithful and just. Amen? So, God is always faithful. So, makita po natin dito, ituloy po natin. Ang sabi niya ito yung kanyang command, "Go show yourself to the priest." Bakit sila pupunta sa priest? Is because during the time of Moses, meron siyang law in the book of Leviticus chapter 13 and 14 na kung saan the priest, i-examine nila kung talagang nalinisan na sila, and then nagkaroon sila ng maraming mga marami silang mga gagawin in order for the person to be truly restored and then come back into the community. So, there are a lot of parang katulad na rituals na ginagawa po ng mga priest hanggang sa i-declare nila na, okay, you are already totally cleansed. But praise the Lord, because of the blood of Jesus Christ, hindi po natin kailangan na pagdaanan ang mga iyon in order for us to be cleansed from all our sins. Ano lang po yung gawin natin? We just only come to the Lord, confess to the Lord, and repent, and God is able, believe, and then God is able to cleanse us from all our
and righteousness. Yun lang po. So praise the Lord. Kailangan po talagang araw-araw, yun po ang gagawin natin, yung pagpuri sa ating Panginoong Jesus. Dahil sa kanyang ginawa, we don't have to go and offer many animals in order for us to be cleansed. Or hindi po natin nakakailangan apan agkumpisar ko ni Padi. O Padi, ikumpisar ko, tibasol ko. Hindi na kailangan sa panahon ngayon. Amen? But we come directly to the Lord Jesus Christ. So, ito po, yun yung application sa atin sa panahon ngayon. But then, during the time of Jesus Christ, so makita po natin dito naman sa verse 15, ano ang sabi niya? Pumunta sila, di ba? Yung command is tinupad nila. So, tinupad nitong may sakit ng lepers. One of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. Bumalik siya nung nakita niya. Ay, parang naramdaman niya talaga siguro na, ay bakit parang may kakaibang nangyari. Siguro habang naglalakad sila, pero alam mo yung kung meron kang sakit, talagang nafe-feel mo, di ba? Lalong-lalo na kapag leprosy, nafe-feel mo yung kung paano yung mga skin mo. But then siguro nung lumalakad sila, siguro naramdaman niya, bakit parang ang gaan-gaan ng aking pakiramdam. Kaya siguro ginawa niya sa kanya, nakita niya na, oh, I am healed. Yung skin niya, siguro talagang ang kinis-kinis. So ano ang ginawa niya? Sa halip na pupunta muna sa mga pari, bumalik siya. Came back, bumalik siya sa ating Panginoong Jesus, praising God in a loud voice. Verse 16, ano ang sabi niya doon? He threw himself at Jesus' feet and thanked him, and he was a Samaritan. So ito po yung ginawa ng isang leper na ito. Out of 10, isa lang ang bumalik sa ating Panginoong Jesus na nagpasalamat at nagpuri sa Kanya. Ano po yung application sa buhay natin sa panahon ngayon? From time to time, we come to the Lord to give praise. Amen to the Lord. Ano ba yung He threw himself. Parang isisimbolize niya yung talagang, nandun yung talagang total surrender ng buhay niya sa ating Panginoong Jesus. Total, yung true talaga true worship. Diba? It really, we can see in here how he really worshiped the Lord, yung talagang pananampalatayan niya through our Lord Jesus Christ. So, ito siguro talagang full of faith, di ba? Punong-puno siya ng pananampalataya, kaya talagang bumalik siya. He threw himself. It symbolized total surrender to the Lord Jesus Christ and thank Him, praising Him. Yung talagang nagpupuri siya. At ano yung theme natin sa panahon ngayon? That God is looking for a true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Ganito po yung ginawa ng isang Samaritan na ito, yung isang may sakit out of 10. So it was the same for all of us na sana from time to time, kung minsan hindi mo man nakita yung kasagutan ng panalangin mo, but instead, oh, thank you Lord for the answers of my prayers. Thank you, Lord. Yung speak positive ba sa salamat, Panginoon, sapagkat itong mga amo ko naanusta, di ba? Mabait sila. Itong mga amo ko, they are generous. Hindi, huwag mong sasabihin kasi, bawal yung, madating ang amo nga, imot. Di talagang kapag sinasabi mo imot, or nabunganga, o kaya, patil pa rin pala ako kasi kung minsan, yung itong alaga ko, burara. Pero parang natutuluan habang naglilinis ako, oh thank you Lord, kasi itong alaga ko masinop sa kanyang mga gamit. Pinalitan ko na yung sa halip na, alam mo yung kung naglilinis guys, lahat-lahat kalat ang kanyang mga gamit. Tapos nyamot nga talaga, ito yung ubing nga, balbalasa nga, napayang mo mga yornos, palagi usal na. Kasi dyan nga, habang inaayos mo, di ba, nililinisan mo. Kaya sometimes, oh Lord, forgive me, and then, oh, thank you, Lord. Because itong alaga ko masinop, alam niyang, parang pinalitan ko na, kaya parang ganun ba na kung saan pinapanalangin mo, pero kapag nakita mo, parang negative. So, sometimes parang, di ba? As lang ay jay, kunong kontraam, jay kararag mo kuma. Imbis ko mga ikakararag mo, tapos agsasao ka iti-negative, you are contradicting yung prayers mo. Kaya it's good, yung sabi ni Pastor MacLeod. No negative words inside the house. It should be all speak positive. Kaya nahimot ni amo yung, oh, thank you Lord for every day you declare. Thank you Lord for my generous employers. Oh, thank you Lord. Kasi itong amo ko, he is very manakaawat. Niya ba ti Tagalog ti manakaawat? Makaintindi.
nakakaintindi. Madaling makaintindi, di ba? So, ganun po mga kapatid. We need to speak positive. Yung pa, oh, thank you Lord for the answers of my prayers. Thank you Lord for meeting all my needs. Thank you Lord for healing this sister. Thank you Lord. Di ba? For the strength, for the restoration. You speak positive. It's always giving thanks. I give you praise. I give you honor. Ganun. Lay everything unto the feet of Jesus Christ. Thanking and praising Him. So ito po yung application na gustong iaral ng kwento dito sa ating buhay mga kapatid. To give praise unto the Lord and to declare yung praises and acknowledging how goodness the Lord in our life is. Amen. Ya uray no ikarakararag mo uray nga agpasunod adjay pamatin nga awan manakabalin ka ngamin tunukan kung kontraon awan. So it's better to declare sing praises and thankfulness unto the Lord. So yun po. Pero tignan nga natin itong verse 17, ano ang sabi niya? Jesus asked, were not all 10 cleansed, where are the other 9? Kaya God is really longing for us to worship Him, to really come before Him, to communicate with Him, to have fellowship with Him. Yun po ang talagang hinahanap ng ating Panginoong Jesus. Kaya makita natin dito na ito po yung talagang God is longing for us all to worship Him in spirit and in truth. Kaya kung bakit nandoon, di ba, sinabi niya, go show yourself unto the priest, di ba? Siguro 5 minutes lang ang lalakarin siguro nila papunta sa kung saan naroon yung priest, parang medyo malayo-layo siguro. But then makita po natin dito how God is longing for us to truly worship Him. We acknowledge yung the source, di ba? The source of everything, no other than our Lord Jesus Christ. Ito po yung in-acknowledge ng isang lepers na ito. Kung sino po yung talagang source ng kanyang healing, yung who can be able to heal, to deliver him, to restore him, yun ang talagang in-acknowledge niya. Hindi niya inuna yung pagpunta muna sa mga priest na kung saan yung mga maraming mga rituals, but then talagang yung inunan niya muna is yung source kung saan po ang pinanggagalingan ng kanyang kalakasan, yung lahat ng kanyang kagalingan, nagbigay sa kanya ng kagalingan. Sometimes we need to acknowledge the source of our life, yung nagbibigay sa atin everything for all the different provisions. Nakakalimutan natin kung minsan, di ba? That to acknowledge our God who is the source of everything. So, yun po yung application dito. That we need, unahin po natin. Kaya, no wonder nga, ang sabi diyon is seek ye first the kingdom of God. In everything, unahin po natin yung Panginoon na purihin at pasalamatan sa ating buhay. So, ito po yung application. At sa verse 18, ano po yung sabi niya? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And verse 19, anong sabi niya doon? Then he said to him, rise and go, your faith has made you well. So, makita po natin dito, ito po yung talagang he was already restored. Hindi niya kailangan muna na pupunta sa priest in order to be restored, in order to be fully made whole, fully cleansed. Ito na talaga, rise and go, your faith has made you well. As we continue to worship the Lord, as we continue to thank Him, as we continue to lay down everything at His feet, doon po tayo marirestore, doon po tayo mapapagaling, deliverance, healing, salvation, restoration comes in our life as we really continue to seek the Lord in worship, in praises, even in thanksgiving unto the Lord. Amen? Kaya yun po, ito po yung application ng kwentong ito sa ating buhay sa panahon ngayon na kung ang Panginoon talaga ang nasa puso mo, talagang mapapagaan ka kapag magpupuri ka sa Panginoon. Isungay nga awan jay dadagsan mo itikapsat mo jay alam tikikitaon na niya itinagbasulan itikapsat mo kan you will be delivered. Even if you have that bitterness and unforgiveness, if you have that heart of praise and worship, papalitan ng Panginoon. O kung you are longing, paano ka marirevive? Yung parang na-down ka, how are you going to be revived? You come to the Lord, di ba? Come to the Lord. Worship the Lord and give Him thanks. Doon mo mararanasan na, talagang you can feel in your life, you are being restored. Amen?
So, ito po yung application sa buhay natin. We need to always remember the source. We need to always remember to give praise unto the Lord, to really truly worship Him. At because of that, di ba alam mo, doon po tayo, kaya siguro kaya naalala ko dito sa kwentong ito, siguro yung 10, di ba, ay yung 9 na lepers na hindi bumalik. Yung nasa ni sila, ni. Kaya little faith siguro doon. But then makita po natin itong isang Samaritan lang talagang nagkaroon ng full faith. Kaya alam niyo, he was already made whole. Lumangoy siya sa presensya ng ating Panginoong Jesus. Kaya ganun po yung mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung pwede kong maibahagi sa gabing ito. And may the Lord continue to bless each and every one of you. We praise the Lord and let's pray. Hallelujah. Jesus, we thank you, Father God, for teaching us, O Lord God, to come before you, to worship you, to come before you, to truly depend on you, to look at you, Father God, to give you thanks and to give you praise. Thank you so much, O God, for reminding us with your words, O Lord. And may your name alone continue to be magnified and be glorified in the lives of your people. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God.